Bakit may mga lalaki na unti-unting lumalayo kahit hindi naman sila nagloloko? Hindi pa. Hindi lahat ng relasyon ay nasisira ng dahil sa third party, ha? Minsan nasisira ito sa paraan ng pakikitungo ninyo sa isa't isa sa araw-araw. Kasi aminin na natin, may mga babae na madaling magalit, mataas ang pride, gusto palagi sila ang tama, hindi marunong mag-control ng emosyon, kailan ibubuka ang bibig, kailan magbubunganga, kailan magagalit, kailan dapat sabihin ang isang issue. Timing, mga kababaihan, kailangan ng timing. Masyadong selosa, wala sa lugar. Nag-o-overthink na hindi naman dapat. Nag-iisip ng mga bagay na hindi naman dapat isipin. At syempre dahil sa mga ganyan, magkakaroon ng walang katapusang away. At sa simula, ang nangyayari dyan, pinagbibigyan sila ng mga lalaki. Pagbibigyan kayo ng mga lalaki. Pero habang tumatagal, napapagod din yung mga yan. At syempre kapag napagod yan, anong gagawin? Tatahimik na lang yan. Hanggang palayo na ng palayo ang damdamin nila sa inyo. Diba? Hanggang palayo na ng palayo ang damdamin nyo sa isa't isa. At dito napapasok ang mga problema. At ang masakit pa nito, kapag napagod ang lalaki, lumayo sa'yo, nanahimik, umiwas sa'yo, eto na, at natukso. Doon nagsisimula magtanong ang babae, bakit kaya siya nagbago? Diba? Sa totoo lang, aminin man natin at hindi, napakaraming asawang babae ang ganito. Pero hindi nila alam na ganito sila. Hindi nga ba alam o ayaw lang nilang tanggapin na ganito sila? Kaso mga kababaihan, wag niyo akong awayin dito sa video na to. Instead, i-analyze niyo yung mga sarili niyo. Baka meron kayo nitong mga i-discuss natin mamaya. And then at least hanggat maaga pa, mai-correct ninyo. Pero syempre, hindi lahat ng babae ay ganito. Pero kahit hindi ka ganito, mas maganda na mapanood mo rin to at baka sakali na maiwasan mo na bago pa mangyari. Kasi kapag ka ganito, hindi mo namamalayan na ikaw na pala ang nagtutulak sa asawa mo na lumayo sa'yo. Ayan, welcome back sa aking channel. Ako po muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Magba-badminton kami maya-maya, kaya ito ang aking suot. Ito yung Ate Lors t-shirt natin, no? Yung likod. Papakita. Ayan. Ayan. So, ayan. Napanood niyo po ba yung in-upload ko na video kahapon? Yeah, kahapon. Yung tungkol sa akin. A little bit about myself para naman medyo alam niyo kung anong meron kay Ate Lors. Sana napanood niyo po. Okay, napakaganda ng topic natin ngayon. Mga kababaihan, wag niyo po akong aawayin sa comment dahil dito sa video na to. No? Pero kasi ang pag-uusapan natin dito, totoong nangyayari at napakarami ko nang na-encounter na ganito. Pero syempre, hindi lahat ng babae ay ganito. Pero karamihan ay ganito dahil akala ng karamihan kapag kasal na, hawak na nila ang kanilang mga asawa. Confident na sila na nakatali na sila sa kanilang mga asawa. Kaya kaya nilang pasunurin. Gusto nila mapasunod. Kung ano yung gusto nila, yun ang masusunod, di ba? Kaso kailangan dito, balanse pa rin. Walang katapusan ang effort sa relasyon kahit kasal pa kayo. Yun na nga, kapag kasal na kayo, yung commitment ninyo, hindi lang kayong dalawa. May legal aspect na yan. Tapos may extended family pa yan. Tapos kung may anak pa, di ba? At syempre, may financial pa. Diba? Yan ang mga i-consider nyo kapag kasal na kayo. O meron pa pala, gawaing bahay. Nako, isa pa to. Baka akala nyo, maliit na bagay lang ang gawaing bahay na pagtatalunan ninyo. Pinagsisimulan din yan ng emotional disconnection. Dahil na pagtatalunan yan araw-araw. Kaya kapag mag-asawa na kayo, mas malaking trabaho ang kailangan ninyo para ma-maintain ninyo yung pagsasama ninyo ng maayos. Dito talaga nasusubok ang tibay ninyo kapag mayroong nagpabaya sa inyo at tumigil kayo sa pag-aaral kung paano titibay ang relasyon ninyo. Diyan nagsisimula ang problema. Hindi lang pag-aaral, yung effort ninyo, di ba? Yung lahat. Ibubuhos nyo yung attention ninyo, yung communication ninyo. Kapag meron lang isang nagpabaya dyan,
problema na kaagad yan. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan natin ng isang mahirap pero mahalagang katotohanan, paano unti-unting nasisira ang relasyon kapag palaging galit yung babae, kapag sobrang taas ng pride ng babae, kapag bungangera yung babae. Diba? Yung ang control ng babae ang nangingibabaw sa isang relasyon. Sige, unahin natin sa number 1. Ito yung paulit-ulit na galit. Diba? Nakakapagod to. Ang lalaki, kahit gaano ka pasensyoso yan, hindi habang buhay kaya niyan tiisin ang pagbubunganga mo, pagsimangot mo, paninisi mo, walang katapusang reklamo, yung mga pag-irap-irap mo sa asawa mo o yung pagdabog-dabog mo, pagsimangot, diba? Yung mga ganyan. Sa una, uunawain ka pa ng lalaki. Titiisin niya pa yan dahil mahal ka. Pero kapag paulit-ulit na ganyan, araw-araw na ganyan, unti-unting nawawala ang gana ng lalaki sa relasyon. Ito yung mananahimik na lang yan. Lalabas. O mas gusto na mag-overtime na lang, magbabad na lang sa trabaho kaysa makasama ka. Gagawa yan ng paraan para lang hindi ka makasama. Iiwas yan sa mga conversation. Alam nyo na kung gaano ka-importante ang communication sa isang relasyon. Paano kung umiiwas? Kasi nga, iniisip niya, kapag may communication kayo, meron kayong conversation, palaging nauuwi sa away. Kapag ganyan, nagsha-shutdown yung lalaki. Nagsha-shutdown. Tumatahimik, lumalayo. At ikaw naman na babae, hindi mo tinitigilan yung asawa mo sa kakasunod, sa kakadakdak, kakabunganga, para lang may makuha kang sagot. Kasi sabi mo, hindi kumikibo, ayaw sumagot. Sunod ka ng sunod. Gusto mo pakinggan ka. Gusto mo makakuha ng reaction sa kanya. Nag-shutdown na nga yung lalaki. Tumahimik na. Mas pinili na lang manahimik kaysa kausapin ka. Sa kakasunod mo na ganyan, lalong lumalayo yung lalaki. Kasi nabe-burn out. Nabe-burn out, diba? Kasi ang gusto lang ng lalaki, kapayapaan, katahimikan, kaso hindi mo kayang ibigay. Okay, yung number 2 natin, ito. Yung pride, diba? Ito talaga, nakakasira to ng connection ninyong mag-asawa. Kapag ang isang tao, particularly nga babae, kasi itong video na to is para sa behavior ng babae, ayaw magpatalo, ayaw mag-sorry, laging gusto siya ang tama. Pride to. Hindi na ito relasyon. Labanan na ito. Competition na ito. At sa relasyon, hindi dapat may nananalo, may natatalo. Diba? Dapat parehas kayong nagkakaintindihan, nagbibigayan. Ito na yung number 3. Kapag ginawa nyo ng sunod-sunuran ang asawa nyong lalaki, may mga babae kasi na ang gusto, kontrolado yung lalaki. Lahat ng desisyon, siya ang masusunod. Wala nang boses yung lalaki. Porque hinayaan ng lalaki para lang walang gulo, sige ikaw na magdesisyon. Baka akala nyo dahil sa sobrang pagmamahal sa inyo, pinabayaan na kayong nung lalaki na magdesisyon. I-analyze nyo yan. Kasi baka kaya nangyari yun, napagod na lang sa pakikipagtalo sa'yo, na gusto mo ikaw palagi ang panalo. So napagod si lalaki, anong gagawin yan? Sabihin na lang niya, ikaw na bahala. Ikaw na magdesisyon. Hindi na ako mangingialam. Sa loob-loob ng lalaki, para walang gulo, ikaw na lahat. Ikaw naman, baka na misinterpret mo. Nafe-feel mo na, kasi dahil sa pagmamahal sa akin yan, ako na lahat nagdidesisyon. Pinaubaya niya na sa akin. Baka hindi mo alam dahil nga nag-shutdown na yung lalaki. Lumalayo na yung loob sa'yo. Ayaw lang ng gulo. Gusto lang katahimikan. Kaya sige, ikaw nang bahala. Diba? Sa simula kasi, maaring mapasunod mo yung mga lalaki. Pero kapag nanahimik na yan, pinabayaan na talaga lahat sa'yo, questionable yun. Huwag kang magdiwang na sunod-sunuran sa'yo yung asawa mo. Merong nangyayari sa loob niyan, sa emosyon niyan, sa isip niyan, may nangyayari dyan. Huwag kayong magpakakampante na, hindi, sunod-sunuran lang sa akin ng asawa ko. Naku, yan ang wag niyong pakakampantehin ang sarili nyo. Kasi pwedeng nagsisimula na nawawala na yung attraction sa inyo ng asawa nyo.
Nawawala na ang emotional attachment ng asawa ninyo? Unti-unti siyang lumalayo kung hindi man niya ipinapakita sa'yo sa harapan yung nakikita ng mata mo, pero deep inside, yun ang arukin mo. Ito na, nang dahil nga dyan sa mga number 1 and 2 and 3 natin, nagkaroon na ng emotional disconnection. Ito na ang tunay na problema. Kasi hindi naman kaagad naghahanap ang lalaki ng ipapalit sa'yo kapag nasa ganito siyang sitwasyon. Ang nangyayari muna, nananahimik muna nga yan, lumalayo ang loob sa'yo, pinababayaan ka na, ikaw na magdesisyon. Kaysa mag-away pa tayo, nawawala ang lambing niyan. Wala ng effort sa relasyon ninyo. Umiiwas makipag-usap, makipagkwentuhan sa'yo kasi alam niya pagsisimulan ng gulo. Ito na ang pinakadelikado kasi dahil dito nagsisimula na ang emotional disconnection ninyong dalawa. At tandaan nyo na ang katahimikan ang pinaka-killer ng relasyon. Yan ang papatay sa relasyon nyo. Eto na nga, nagkaroon na ng emotional disconnection. Natural, ano pang susunod dyan? Kapag ang lalaki ay hindi niya nararamdaman ng respeto sa loob ng relasyon, hindi niya nararamdaman ng appreciation, at hindi niya nararamdaman ang kapayapaan sa loob ng bahay at sa pagitan ninyong dalawa, at kapag may dumating na ibang tao na mahinahon, marunong makinig at nagbibigay ng respeto sa kanya, eto na. Diyan na nagsisimula ang tukso. Kung napanood ninyo yung video natin about sa emotional cheating, diba? Doon muna nagsisimula, emotional cheating, wala pa sa kama. Doon muna. Panoorin nyo po yung video na yun, maganda rin yun. So eto na nga, nagsisimula na ang tukso. Hindi dahil sa gusto kanyang masaktan, at hindi dahil talagang pinlano niya na saktan ka o magtaksil siya. Ang problema kasi dito dahil nahanap niya yung bagay o yung pakiramdam na wala sa relasyon niyo. Hindi mo kayang ibigay. Nahanap niya sa iba. Eto na, number 6 tayo. Dahil nga may nahanap na pakiramdam na wala sa relasyon niyo, dito na nagsisimula. Kapag lumayo na yung lalaki, doon mo palang mapapansin na bakit siya nagbago. Hindi naman siya ganito dati. Bakit parang wala na siyang pakialam sa akin? Yan na yung tanong ng babae. At dyan na yan, paiyak-iyak na yan, nagsisisi na yan, pahingi-hingi ng second chance, and pinaka-worst, pahabol-habol. Ito yung sinasabi ko, na ang pagluloko ng isang asawa ay hindi 100% nakasalanan lang ng isa. Nakasalanan lang nung nagloko. Parehas kayong may contribution, kaya nabuyo sa pagluloko ang isa. Pero syempre, wala naman talagang valid reason para pagtaksilan mo ang asawa mo. Pero ang punto natin dito, merong mga behavioral pattern na ginagawa tayo na hindi natin namamalayan na yun na pala ang nagtutulak sa mga asawa natin para lumayo sa atin. So aralin nyo to. Baka meron kayo nitong mga behavior na to, hindi nyo napapansin, itinutulak nyo na yung asawa nyo palayo. Lumalayo na ang emosyon niya sa inyo. Nagkakaroon na ng emotional withdrawal nang hindi nyo napapansin. Huwag nyo nang paabutin na talagang lumala, talagang hindi na kinaya, at huwag niyong paabutin na matukso sa iba o makahanap yung nararamdaman na wala sa relasyon niyo, nahanap sa iba. Huwag niyo nang hayaan umabot doon. Ang totoo lang talaga, ang relasyon hindi tungkol sa kung sino ang magdo-dominate ng relasyon niyo at sino ang tama sa relasyon niyo. Diba? O dapat may control kayo sa asawa ninyo. Dapat talaga dito, pag-aralan niyo yung respeto sa isa't isa. Diba? Yung pag-control ninyo sa emosyon ninyo, sa galit ninyo, di ba? Palagi ko sinasabi yan, kung taga dito po kayo sa ating channel, di ba? Control is power. Control is power. Paano yan? Kailan dapat magalit? Kailan dapat ibuka ang bibig? Di ba? Kung merong sitwasyon, issue na dapat mong sabihin, maghanap ka ng tamang timing
kailan mo yan sasabihin sa asawa mo. Hindi yung basta talak ka na lang ng talak. Isa pa sa pinaka-powerful nga, yung mahinahon na communication. Paano magkakaroon ng ganun kung hindi mo alam kung kailan ka dapat magalit, kailan dapat ibuka yung bibig mo. Kaya napaka-powerful ng control. Isa yan sa weapon na pwede mong magamit para maging maayos ang pagsasama ninyo araw-araw. Control. Alam, bigyan ko kayo ng example dyan sa control na yan. Kasi yung mga anak ko, nung bata pa sila, nandito sila sa Dubai, naging professional badminton player yung mga yan. So, nagre-represent sila ng laro for UAE, hindi ng Pilipinas. So, sa madaling salita, ang natutunan ko dyan, every time na, kasi ako noon, pag kagaling ko sa trabaho, syempre pagdating ko, makalat. Magbubunga nga talaga ako sa mga anak ko. Ang kalat, ang ganyan. Pero nung nag-start na silang maglaro ng badminton at lumalaban na sila, yung coach nila, syempre ang responsibility niyan, yung physical nila, di ba? Yung training nila. Pero pagdating sa psychology, yung pagpe-prepare ng mind, kasali ako doon. Kasama ako sa pagpe-prepare. So, ang natutunan ko dyan, kagaya ng pagdating ko sa bahay makalat, hindi ko maibuka yung bibig ko kaagad. Hindi ako kaagad ng galit kasi may pinaghahandaan kaming malaking tournament. So, hindi lang yung physical attribute yung pinaghahandaan namin, pati yung mind conditioning nila. So, doon ko natutunan, kailangan ko mag-control. So, kung meron akong gusto kong magbunga nga dahil makalat, siguro upo muna ako, huminga muna ako, tapos habang kumakain kami, dun ko sasabihin na sa susunod, ganito. Hindi na yung kagaya dati, pagdating ko ng bahay, talagang talak na ako ng talak. Ang laki ng improvement ng relationship ko sa mga anak ko dahil dun. So, ganun din sa relasyon. Ito lang yung tandaan nyo, hindi porke kalmado kayo at kinontrol nyo yung sarili nyo, mahina ka na. Talunan ka na. Wala ngang talo at panalo sa relasyon Kailangan nyo lang talagang magrespetuhan sa isa't isa para makuha nyo yung kapayapaan nyo araw-araw. Ito kasi yung pagmamahal ng tama. Kaya nga 'di ba, hindi enough na mahal mo lang. Dapat alam mong magmahal ng tama. So ayun, natapos na tayo. Maraming salamat muli sa inyo. Sana ay huwag nyo ko i-bash mga kababaihan. I-analyze nyo rin po. Kung meron kayong mga ganitong nagagawa, paano nyo i-correct yan? Hanggat maaga, huwag nyo nang palalain. Okay? So, thank you so much again and see you again sa mga susunod ko pang mga video. Thank you.